Hello, magandang oras po sa lahat ng aking mga followers. Heto naman tayo, babalik na naman tayo sa ating upload na video na ating pag-usapan itong ating nakikita sa araw ng Friday. Itong ating nakikitang mutya, kailangan po talaga na Friday ang magandang paghahanap ng mutya na ating makukuha. Dahil isa po yan sa pinakamalakas na enerhiya ng kalikasan upang gagana na mas lalong gumagana ang kanyang birtod at kapangyarihan para pagtanga natin ng mga mutya ay mayroon siyang birtod. Kaya maganda po talaga yung Friday ang pagkakuha. Tapos ang nagbibigay ng ganda niyan ay Friday. Ibig sabihin po yung Friday kasi malakas yan dahil na mga propeta, dahil maraming propeta ang naniwala, at hindi lang po yan dahil sa spiritual nating pagbabasa, yung Friday kasi ay araw po yan ng pagkawala sa katawan ng ating propetang si Jesus Christ. At ayon sa mga paniniwala, ang Friday po lahat po ay lumalabas ang mga masasama o mabubuti na makipaglaban sa mga mabubuti. Maglaban-laban po yan sila, spiritual batok spiritual. Kaya kung ikaw ay may birtod na mga mutya na tangan-tangan, kung alam natin na sa hindi tama at sa madilim na mutya ang ating tangan, ay iwasan natin na magkakaroon ng ganyan. Kaya lahat naman tayo ay may utak kung ano ang dapat nating gawin, mabuti ba o mali. Pero meron din mga tao na kailangan sila ng depensa sa kanilang katawan upang magkakaroon sila ng depensa, kahit naman na ang kanilang dinadala ay sama-sama, pero pinilit nila na magiging mabuti ang kanilang ugali dahil hindi sila nagpapadala sa mga bato na galing sa madilim. Kaya ang ginamit nila, kung gaano katalas yung isip ng kadiliman, ginagamit po nila ang kadiliman para maproteksyonan ang kanilang sarili, para magkakaroon sila ng kapangyarihan, para maiwas sila sa disgrasya. At yung sinasabi nila sa akin, mas mabuti nga magdala ng kapangyarihan kahit sa kadiliman po yung galing sa bato. Ang importante na ang nagtanga na tao ay nandyan po sa mabuti. Ayun, no, naputol kanina yung ating video. Mayroon kasing dumaan. Kaya yung topic natin kanina ay yung tangan about sa bato, no? Yung bato na katulad ng mga mutya. Ito po ay tagusa, no? Additional ko lang ito mamaya kung ano ang gamit nito. Yung bato na sinabi nila na kadiliman o batong sa kaliwanagan o mabuti o mali, yung kung tawagin sa spiritual. Kung katulad natin na alam natin na mabuti o mali, siyempre mananaig pa rin ang kabutihan. Pero kung kailangan mo talaga ng bato, kung wala namang iba, katulad din yan sa katulad din yan sa pinagbabawal na pagpatay ka ng tao. Kung kinakailangan patayin mo, na ikaw ay papatayin, patayin mo. Magdepensa ka. Katulad din yan sa agimat ganito. Kung mayroon kang bato na galing sa kadiliman at hindi mo naman na-confirm na kadiliman yan dahil wala kang nakikitang kadiliman na hindi naman lumalabas yung sungay ng tao o sungay ng demonyo na yung napapanaginipan na itong bato, ito ay galing sa kadiliman. Hindi mo naman na-confirm na nakita yan, mag-judge ka talaga na yan ay isang galing sa kadiliman, hindi mo man makita, useless lang yung paniniwala mo, katang isip lang. Kaya para sure na magdalala ka ng mga mutya, kailangan na ikaw mismo ang nagpapadikta, ikaw nagdikta sa mga bato. Dahil ang ugali sa tao, dalawang klase yan.
merong masama, merong mabuti. Kaya kung ikaw ay mabuti, kahit nga yung bato mo ay galing sa kadiliman, ikaw mag-control sa bato dahil yung bato ay walang utak yan. Ang may utak yung tao. Kaya ang tao mismo nagdala sa kanyang sarili kung gagawa siya ng masama o gagawa siya ng mabuti. Hindi natin ipadaan sa mutya na yan ay galing sa demonyo o galing sa madilim o maliwanag dahil ang nagtangan yan tao. Tao ang nagtangan sa mga mutya. Kung ang ugali mo ay ugali kang aso, o kahit nga aso, mayroon pang mystic yan sa spiritual. Dahil yun sa kasabihan nga, mayroon pang tinatawag na dog lover. Di ba? Kaya kung ano po talaga, sisirin mong mabuti yung bawat salita natin na masasama at hindi. Maraming yan, sagot. May mga sagot yan na marami. Hindi matapos-tapos yung sagot. Kaya ang mas madaling isabi niyan, kung masama kang tao, masama ka talaga. Kahit magtangan ka pa ng mabuting mga bato o anong klaseng bato yan, masama ka talaga dahil ikaw mismo ang nagdagawa sa iyong sarili para ka magiging masama. Ganyan po yan. Kahit sinong tao, may mga mabuti, mayroong mali. Kaya nga may tinupad tayo ng batas para kung sino yung nagkakasala, yan po ay paparusahan. Kaya sa bato naman ng mga mutya, huwag kayong maniniwala na yan po ay kadiliman o yan po ay sama-sama. Alam nyo kung bakit? Hindi naman gumagalaw yung bato, nagpaparamdam lang yan sa espiritu. Tayo ang magkontrol sa bato o mutya. Tayong humihiling sa kanila para natin sila mapaamo. Kung sila ay galing sama-sama, ikaw ang magkontrol sa kanila para magiging mabuti yan. At ikaw mismo ang magturo sa kanya na ikaw ay proteksyonan dahil sila ay may kapangyarihan. Ganun po ang magtanga ng mutya. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin kung ano ito. Ito po ay batong tagusan na nakukuha natin sa ilalim ng punong kawayan. Ito pong batong ito, yung nakikita nyong butas niyan, diyan po dumadaan po yon ang ugat ng kawayan na guod. Ayon po ang pagkakuha ko niyan, siyempre, nanguha ako ng kawayan, nakita ko yan, kinuha ko. Kaya mutya siya sa kawayan na tagusan. Ayan. Mayroong butas po yan. Ipasok natin yung pamo para makita ninyo. Yan po ay real, no? Original po yan. Hindi po yan gawa-gawa ng tao. Gawa ito ng kalikasan. Ayan. Tusukin natin ha. Ipasok natin. Pasok natin para makita nyo na tagusan talaga siya. Nakita nyo naman may butas yan. Kahit hindi na ipasok may butas naman yan di ba? Pero ipasok pa rin natin. Yan, pumasok na. Ayan. Ang gamit nito ay kaya mong malampasan ang mga bibigat na mga bagay sa iyong buhay. Lahat ng mga malas sa iyong buhay kaya mong malalampasan. May mga trahedya na paparating sa iyong buhay, kaya mong malampasan. Ikaw ay ihisib ditong batong ito. Lahat ng birtod nandirito. Ikaw ay pinapalibutan sa ikot ng kanyang butas. Ikaw po ay nakapasok sa butas. Bawat likod po yan, naka-surge at naka-proteksyon sa iyo kapag tangan mo ito. Kaya maganda ito sa proteksyon at pampaswerte itong ating batong tagusan. Ayun lang po ang aking masasabi at sana maintindihan ninyo at maintindihan ninyo ang aking sinasabi. Alam ko pong mababait kayo at alam ko po na matalino lang ang nakakaalam. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po at God bless po yung lahat.